parang nagkakaroon kami ng ano, yung boses para sa naihayag namin yung damdamin namin. Lalo na kami nandito sa labas ng bansa. Alam mo yung sobrang sakit. Kasi unang-una, parang nung time ng eleksyon, parang wala kang ibang choice kundi iboto mo si Marcos dahil kapartner niya si Sarah. At then, siya yung nangako, siya yung nagbigay ng ano yung pangako na gusto nating maririnig na inaasahan, sobrang asa talaga. As in, parang yung mga red flag ng time na yun, parang nabaliwala yun. Pati yung sabi ni Tatay Digong na meron tayong addictus na tumatabong presidente, parang nabaliwala yun. Kasi nabulagan tayo sa pag-asa na anak siya ni Ferdinand Marcos Marcos siya maganda yung nagawa ng tatay niya. Tapos, marami talaga tayong actually hindi lang yung hindi lang yung Addictus Benedictus warning ni PRRD. Ako sa totoo lang, isa sa mga parang pinagsisihan ko na hindi ko in-explore, sabi ko nga, yung connection ni Lisa kay Paquito Ochoa. Kasi si Paquito Ochoa, isa yan sa mga nagpatakbo ng gobyerno ni Pinoy. Mm-hmm. So ngayon, kumbaga, parang from there, makikita mo na talaga yung yellow connection. So what is going on right now? O, diba? Ito, Parang pero yellow. hindi natin nakita yun Alam mo yun, yung parang, nandun na yung yellow connection, Araneta siya. Hindi, parang, nangingibabaw yung pag-asa na, ililigtas mo to, ipagpatuloy mo ang magandang nagawa ni Duterte. Parang ganun. So, sobrang alam yung dumating yung eleksyon na magpapadala ka pa ng pera sa pamilya mo para lang sila iboto nila si Marcos, yung ganun. Tapos, nakipag-away ka ng mga taong kaibigan mo para ipagtanggol mo. Tapos, dumating sa puntong ito. At ngayon, parang, nandito na tayo na parang sobrang gusot-gusot na yung nangyari sa bansa na parang nawawalan ka na ng hope na kailan matikman ng Pilipinas na uuwi ka na makikita mo na magandang Pilipinas gaya ng kung saan kami ngayon, kung saan ako ngayon, na matikman man lang minsan kapag umuwi ka na merong kahit konting asenso, merong konting yung konting pag-asa para sa bayan. Sobra. Tapos nandiyan na yung mga Duterte na parang inaasahan natin na sila yung sa atin ngayon, parang ang dami nilang supporter pero dahil sobrang demonyo ni Lisa at saka ni Romualdez. Parang nawawalan sila ng kung sa octopus nawawalan na yung kapit nila sa dahil although marami silang pero sobrang lakas talaga ng power kasi ang pera ginagamit. Alam niyo po kasi Tita Candy, sa totoo lang, ako po, hindi ko naman talaga, alam niyo po, ako nakikita ko lang kung ano yung lumalabas sa meron tayong mga naririnig ng mga tutubi sa parang, ganyan-ganyan. Pero like I said po, ako, ang compass ko po talaga ay kung ano po yung epekto ng mga binababa nilang polisiya para sa mga tao. Ganon. So sabi ko nga kung sakali na, kahit ba si Lisa ang nasusunod, kahit ba si ang nasusunod dyan, pero yung bumababa na policy sa atin is something na nakakatulong sa mga Pilipino. Dahil I care. Kahit pa magkaaway si Amy at saka si Lisa Marcos, kahit pa nagkakaasaran tong si Baste at saka itong si Senator Amy sa whatever pero kung yung bumababa na policy sa atin ay maganda at nakakabuti sa wala na akong pakialam doon 'di ba? Bahala kayo magkapikunan diyan, 'di ba? Wala kayong magkapikunan diyan. Pero yung kumbaga ang problema po kasi talaga dahil sa mga personal nilang gusot, tayo yung naiipit. Diba? Tayo yung naiipit. So, kumbaga parang at the end of the day, ang call po talaga is for them to shape up so that you can serve us better. Ayan. So that you can serve us better. So parang sa akin parang, ano ba yung problema niyo sa asawa ninyo or sa ganyan-ganyan, kung sino mga nagko-control or whatsoever, ganyan-ganyan. Sa akin ang problema ko, kung gusto ikaw BBM, kung gusto mo magpa-control sa asawa mo, di magpa-control ka habang buhay. Pero make sure na yung i-control niya sa iyo ay hindi kami mapapahamak. Doon ako magagalit sa iyo. Kung gusto mo magpaka-under the saya ka. Pero, kung magpapa-under the saya ka, to the extent na pati kami dito, mga normal na tao, ay maiipit dyan, doon tayo mag-aaway. Ayan. Totoo. So, yun lang po, gusto ko lang clear yun na, kumbaga, ang stake natin dito ang stake natin dito is really kung ano yung bumababa sa atin. Totoo. At tayo lang naman sa baba, tayo yung nagre-react, nakikita natin kung ano yung kababuyang ginagawa nila. Parang, sa ngayon, kagaya ni Amy, siya yung nag-iingay. Kaya I really appreciate na
gumagawa siya ng hakbang na meron siyang mga kinukontra, meron siyang pinipigilan. Pero yung hindi niya buljak yung kapatid niya, ay yung bang kapatid mo, nakikita mo na dinudurog yung bayan, binababoy ang mga taong bayan, parang pwede mong, kapatid mo yan eh, oo, presidente siya, pero naku, kung talagang, yung higpitan niya yung niyang kapatid niya, yes, presidente yung kapatid niya, pero bilang kapatid, patingin ko kaya niya, kung talagang para siya sa bayan, kaya niyang isigaw na, Bongbong, mag-resign ka na. Hindi na nakakabuti sa bayan ang pagpapakontrol mo sa asawa mo. Yung diretsuhan, yun ang problema kay Amy. Pero alam mo, Tita Candy, hindi ako pupunta doon. Hindi ako pupunta doon na si Senator Amy, hoy, Bongbong, mag-resign ka na. Siguro pupunta ako doon sa magsabi siya ng totoo. Kung sino ba talaga yung nagdidesisyon, ayan. Magsabi siya ng totoo kung sino talaga yung nagdidesisyon. Pagkatapos, di ba, na parang, ano ba yan, Bongbong, desisyon mo ba yan? Kanino bang desisyon yan? Yes, di ba? yun ang Yung niya sa hindi ayun. puro pa, ang kasi puro siya parinig. Ang sino lang yung binabanggit niya, hindi pa masyadong talagang pinpoint yung pinsan niya. Pero hindi nga niya ma-call out si Lisa Araneta eh. Hindi niya ma-call out eh. Hindi niya maano na, tigilan niyo yung kapatid ko. Tapos parang yung kapatid niya, yung parang inosente na, itong kapatid ko, mabait ha. Parang, exception siya kasi mabait ito. Pero parang, puro parinig yung ginagawa niya. Hindi niya, yun ang problema kay Miss. Yun nga po yung kailangan niyang yun po yung kailangan rin parang tanggapin ni Senator Amy na decisions, good or bad, bulong ng demonyo yan o hindi, kapag lumabas yan sa opisina ng kapatid niya, desisyon yun ng kapatid niya. Yes. Kasi parang ang tingin ko ngayon, ang pakiramdam ko kay Marcos ngayon, kay Bongbong, parang siyang kung si Lisa ahas, pero mas malaking ahas si Bongbong Marcos eh. Alam mo yun? Parang siya yung hinayaan yung mangyaring lahat nito. Yung parang siyang isang gumagapang ng mga laking ahas. Tahimik na tahimik, pero siya lahat ang nagpahintulot ng lahat. Alam mo, ganun yung ko sa kanya. We need that to be exposed. Kasi ang problema, everybody's talking about it. Pero, alam mo yun, yung parang, lahat ng mga nakakausap mo, ganun yung impression, ganun yung impression. But it has to be really demonstrated to the public na indubitably, siya talaga yung nagko-control, di ba? Yun yung kailangan nating i-demonstrate para makita talaga ng lahat na ganun nga yung sitwasyon. So yun, I think baka yun yung kailangang ipaliwanag ni Senator Amy ng bonggang-bongga. Paano minamanipulate yung kapatid niya? Kung sinasabi niya na binubulungan yung kapatid niya ng demonyo, sino yung mga demonyo na yun? Oo, yun. Pangalanan niya, talagang higpitang salita, hindi yung parang baklain tayo. Mahirap eh. Anyway, ayan. Tita Candy, sagutin. Thank you. Thank you very much po. Sagutin ko rin lang po si Igorot Ilocanong Dako. Kung walang magawa si Senator Amy at ibang senador sa smuggling ni Lisa, ay kaming mga magsasaka, tanggapin na lang namin ng 5K at bigas na ayuda. Actually po, kung ano po yung binibigay sa inyo ng gobyerno, tanggapin nyo lang po kasi pera nyo po yan. Pero at the same time, hindi po ibig sabihin natitigil tayo sa paghahanap ng hustisya dyan sa smuggling na yan, na nakakapagpapasakit sa mga farmers. Ayun. So tanggapin nyo lang po kasi pera nyo naman talaga yan. Kung entitled kayo dyan, kunin nyo po, di ba? Pero at the same time, mag-continue pa rin tayong mag-demand ng kasi pinangako ni BBM yan eh. Diba? Sabi niya, food security, ganyan, tulong sa mga magsasaka, kineme, ganyan. Diba yun nga yung gusto niya, ilagay ang buhay ng mga magsasaka doon sa status na ito ay isang livelihood, diba? Na pag magsasaka, pinili mong maging magsasaka dahil ito ay isang profitable endeavor, hindi dahil sa mahirap ka. Ganun. Yun. Ayun, singilin pa rin natin si BBM sa pangako niya, pero tanggapin nyo lang rin yung kung ano yung ibibigay sa inyo kasi pera nyo naman po yan. Ayun. Okay. Ayan. Bigyan natin ng moment si Amy Marcos. Grabe yung grabe yung pan ha. Morning. Hello. Morning. Rinig. Morning po. So, in connection po kanina kay ate, yung kakalabas lang. Parang agree ako talaga sa kanya. Kasi, bakit si Basti pa yung ibang pamilya pa ang mag-call out sa presidente na kung akong papipiliin, mas gugustuhin kong i-call out ako ng kapatid ko kasi alam niya na hindi ko kaya. Kaysa ibang pamilya ang mag-call out sa akin. Iba nakakaya. Actually, sa totoo lang, Amy, feeling ko ang tawag dito?
baka nga mas makakabuti pa yung, yung salita ni Basti para mapilitang magsalita si Senator Amy. Sa isang banda. Sa isang banda rin. Mabuti rin na nagkumpisa sila. Kasi gano'n naman talaga mga Duterte kung anong tingin nila na, ay anong inisip nila. Doon talaga sila, pirada sila. Yung parang nilalabas talaga nila kung anong nasa isip nila. Yung kay Amy kasi, siya kasi yung founder parang siya yung founder ng Uniteam. Pero dapat naman, kapag tumiwalag ka sa Uniteam, i-call out mo. Hindi lang si Juan, in-call out niya si Juan, si Tamba. Dapat i-call out niya ng kapatid niya ng kahit kapag ayaw mo, kung hindi ka lumalakad sa direksyon ng Uniteam, dapat mag-advise ka na, umalis ka na dyan sa position mo. Yan ang pinangako natin. Diba? Dadalhin ko kayo doon sa si Sas na agree daw si Sas. Pro-reform din ako kasi. Pro-reform si Sas. Ikaw rin na, I believe Ms. Joey. Agree daw si Sas na mag-parliament tayo kasi dito kahit bobo yung Prime Minister, mapapaalis talaga kapag hindi na siya naglalakad kung ano yung disiplina or ano yung ideolohiya, ano yung pinangako ng isang partido. Kaya agree ako sa party list system na political party na parliamentary system. And ngayon parang ngayon parang gulo. Gusto natin na may managot sa magulong sistema ng gobyerno kasi may mga ano lang Amy Marcos, hindi ako sold doon sa kailangan sa Senator Amy yung kumbinsihin niya yung kapatid niya na mag-resign or whatsoever. Hindi ako masyadong sold doon sa ganung idea. I think yun nga ang utang ni Senator, I think tao yung magde-decide doon. Tao yung mag-decide doon na to call for his resignation. Ganon. Ang tingin ko, ang dapat gawin ni Senator Amy is really to tell us exactly, kunwari, ano yung mga truth na, kasi elected officials din si Senator Amy. Yung kapatid niya, elected official din yun. So, ibig sabihin, may mandato yung kapatid niya. Okay? So, ngayon, for me, ang utang ni Senator Amy is to tell us ano yung extent ng knowledge niya sa drug abuse ng kapatid niya. Okay, that's the first. Pangalawa, sinabi niya may mga demonyo sa paligid ng kapatid niya. Sino-sino yun? Sabihin niya sa atin, di ba? So, yung mga desisyon ng mga kapatid niya, sino yung mga nag-i-influence dyan at ganyan-ganyan. And tell the people that you are equally accountable to that bad decision. Ganon. So, ngayon, kung pagkasabi nito ni Senator Amy ng mga katotohanan na to, it's up to the people to decide kung mag-resign ang Pangulo o hindi, ganyan. Ngayon, si Senator Amy, I think, ang role niya is to convince yung kapatid niya kung yung desisyon ng tao para sa kanya. Ganon. Kung ano yung desisyon ng mga tao para sa kapatid niya. Ganon. Pero, sabi ko nga, hindi yung pagpaparesign ni Senator Amy sa kapatid niya ang magpapa-okay sa akin. Ganon. Kasi may mga mandato yan may mga parang it is not her call to say those kind of things. Kasi yung kapatid niya meron ding mandato yun. So kung para sa akin, ang importanteng sigaw na mag-resign siya should come from the people, not from her. Ganon. Ngayon, anong mandato ni Senator Amy? Binoto siya bilang senador. So do her job as a senator. Kaya sa akin, mas importante sa akin na magsalita si Senator Amy sa joint reso number 10. Doon. Ganon. So, papahiling siya sa Senado ng yung papatawag niya yung sino ba yung mga nasa likod ng kapatid niya. Yung gusto kong makita Pero papatawag niya. Wait. Papatawag niya kung sino nasa likod ng kapatid niya. Anong kapangyarihan ni Senator Amy para gawin yun? In aid of legislation po. Di ba? May mga powers. How? May powers, di ba? Hindi na, sabi niya po kasi may yung papangalanan niya, yung mga demonyong nasa likod ng kapatid niya. So, kung ako si Senator Amy, ipatawag niya sa Senado. At parang paano nagganito yung administrasyon, paano nagkagulo? Okay. So, kumbaga, pick siya ng specific na issue na kung saan yung mga tao sa paligid ni PBBM, pero even parang... Like for example po, yung sa ICC or yung UN rapporteur, parang pinapahintulutan dito sa atin. So, kung sino yung nasa likod ng mga nag-decision or nag-suggest na sa Pangulo,
ipapatawag niya sa Senado at tatanungin niya bakit yun ang isinuggest nila sa Pangulo. Yun lang po. Yun lang ang gusto kong makita eh. Kasi yung ang problem kasi yung sa ICC, decision talaga ng kapatid niya yun. Hindi niya naman, kasi kung I mean, Marcos, nagagets kita ha, pero parang feeling ko unreasonable yung demand. Bakit? Unang-una, ang foreign relations policy, Pangulo lang talaga yun. So how can you inquire on bakit yan na sinuggest niyo sa Pangulo? Eh, may power ba yung senador na magagagan? tama rin. Doon sa mga EDCA rin. EDCA, di ba yung treaties, dapat may concurrence ng Senate? Hindi, kasi yung sa EDCA, ito kaya sabi ko i-calibrate natin yung mga demands natin. Yung sa EDCA, ang treaty ay yung Mutual Defense Treaty. Yun yung kailangan ng concurrence ng Senado. As far as I know, meron na yung concurrence. Okay? Meron ng concurrence yun. Ngayon, yung EDCA is considered as an executive agreement. Executive agreement does not need concurrence from the Congress. Meron na po itong Supreme Court decision. Okay. So yun. So ganun. So parang yung sinabi na po, wala tayong habol sa Pangulo. Masyado siyang out, hindi siya maka-call out. Mag-ingay lang tayo hanggang sa nag-iingay lang tayo. Pero unfortunately, yung ating system, yung ating political system, pagdating doon, lalo na kunwari sa foreign relations na mga ganyan-ganyan, yung mga kuda-kuda ng mga senador at saka ng mga congressman, hanggang kuda lang talaga. Kasi wala talaga silang power to do it eh. Ayun. So yun, parang mag-aantay tayo ng 6 years para yun, nakakaputang ina lang kasi yung ganong system. So, tapos weak leadership, parang walang paniningan. Yung malay natin, meron tayong magagawa. Like for example, it is within the prerogative of the lower and the Senate and ng House of Representatives at saka ng Senate. It is within the prerogative na i-abolish yung resolution number 10. Diba? And this is going to be half of the this is going to resolve huge chunk of the problem kasi tangina, 'di ba? Nandiyan lahat ng corruption eh. 'Di ba? Yun nga, let us not be ito yung sinasabi ko, let us not be distracted doon sa dapat si Aimee ganito yung gawin niya. Kasi parang gusto niyong gawin niya ni Aimee para mapatawad niyo si Aimee. 'Di ba? And sa totoo lang, that is also kind of selfish. Na parang para sa feelings niyo. 'Di ba? Hindi naman. I would rather Aimee do what she is voted for to do. Mas dun yung focus ko. Kasi yung parang sabi, hilahuri ni Senator Aimee yung kapatid niya para sa ganyan. So totoo lang, ayaw natin, mas gusto natin kay BBM, may mandate yun. Si Senator Aimee, nandyan siya kasi may mandate din siya. It is not her call na hilahin yung kapatid niya pababa dun sa Kasi that is also disrespectful dun sa mandate na nagbigay, dun sa mandate ni BBM, which is yung mga taong bumoto sa kanya. Kung ang role ni Senator Aimee is convince yung kapatid niya na makinig siya dun sa hinaing ng mga tao. Ano ang hinaing ng mga tao? Na bad trip tayo kay BBM. 'Di ba? Ngayon, kung dumating yung point na talagang sobrang nakakabingi na ang call for resignation ng mga mamamayan kay BBM, then yun ang role ni Senator Aimee. Oy, Bongbong, yung mga tao sabi mag-resign ka na daw. Pakinggan mo ang tao. 'Di ba? Pero kung yung si Aimee, yung hihilahod kay BBM palabas ng palasyo, parang for what? Para mapatawad niyo? Para maganda sa feelings ninyo? Parang for me that's unreasonable. Kasi tingin ko lang po parang yung mandate kasi ni BBM hindi niya natutupad eh. Kaya parang ganun. Isa rin yung nakikita ko sa political strategy ng mga Dutertes. Parang ginawa nila yun para parang bluffing lang, para ma-challenge si BBM. Ganun, parang yun yung nakikita kong scenario kasi ngayon nakikita ko na yung PCO, may update hindi ganito yung stand, ganun, parang na-challenge yung administrasyon ngayon. So in a way, it's a like of bluffing lang na mag-resign ka. Hindi. Kung hindi mo matupad yung pangako mo, mag-resign ka. It's like bluffing lang, parang ganun lang. Kung hindi yung si Duterte, yung si mag-independent Mindanao kami kung ayaw yung ganito. Parang ganun, pero hindi yun totoo. Pero bluffing, Bisaya yun kasi. Parang ganun. Hindi ko na mag-gets Aimee Marcos. Pero sagutin ko lang si Benji Valenzuela. Sabi niya, it's not fair to say na para sa feelings ng taong bayan. It is for clarity and to gain. Yun nga, if you want to gain clarity, you also have to be clear with your demands.
Yun yung problem ko, Benji Valenzuela. Gusto natin ng clarity. 'Di ba? Gusto natin ng clarity. Hindi dapat yung demand natin clear din. Is it reasonable to demand nakalad ka rin ni Senator Amy yung kapatid niya pababa ng Malacanang? Kasi ayaw niyo ng drama ni Senator Amy, but you're also demanding for a drama. Actually, Diba? Joe, hindi naman ganun yung kalad-karin niya talaga pa alis na Malacanang, yung kinain namin. Convincing Ang sabi- niya pababa ng Malacanang. It's the same. Hindi, no. It's not, Bisaya kasi yung term, yung kami may mga Bisaya. Kapag hindi mo kaya, wag bumaba ka na lang. Parang ganun yung ano namin. Then it must come from the people. Okay, kaya nga sinasabi ko, ang role ni Senator Amy dito, kung gusto niyong kumbinsihin ni Senator Amy si Bongbong, kumbinsihin ni Senator Amy si Bongbong na makinig sa mga tao. 'Di ba? Galit tayo kay Bongbong, 'di ba? Marami sa atin talagang parang kung di mo kaya diyan, umalis ka na. Ako sa totoo lang pag napatunayan talaga na lumabas yung Pinipig Crunch Festival ng mga, gusto ko na siya mag-resign. 'Di ba? Gusto ko na siyang mag-resign. Ngayon, ang hindi ko kasi gets yung parang why you do not want Senator Amy to be dramatic. Pero yung dinedemand ninyo, ang dramatic din naman. 'Di ba? It's not more Hindi dramatic mo na- sasolve it's like a hindi mo challenge sasolve to isang the drama, public. isang drama. Hindi nga, yun ang tinatanong ko na Amy Marcos, bakit gusto niyo si Senator Amy yung mag-convince sa kanya na bumaba siya sa pwesto? Is it reasonable? Para sa akin, opo. Kasi yun naman talaga yung mandate nila. Binoto sila dyan para, kasi may pangako sila. Then kapag hindi yun nila tinupad, parang hindi na rin nila ginagampanan yung mandate nila eh. Parang pang-try door sa bayan. Di kung ganon, if she can do it to her brother, malamang Senator Amy can do it to everyone also. She can do it to Inday, ganyan. Mag-resign ka na lang rin, Inday. Yan na, may impeachment. May mandato si may mandato si Inday. Wait. You see the inconsistency of the argument. Pagka kunwari, ginawa yun ni Senator Amy sa kapatid niya, hindi, mag-resign ka na lang. What will stop Senator Amy from doing the same kay Inday? If si Inday, ginagampanan yung trabaho niya. Tingin ko hindi naman It doesn't matter. It's just equal eh. Of course. Nakita mo yung point ko na you have to respect the mandate, okay? Si Bongbong, kahit ayaw natin sa kanya, may mandato siya, okay? Si Amy, meron rin siyang mandato, and that is to be a senator, okay? So, ibig sabihin, being elected official, it is not their place to call someone else na mag-resign lang basta-basta. Okay? The resignation should come from the people. Tingin ko, ang mas reasonable dito is that Senator Amy, to make it clear dun sa kapatid niya na, hoy Bongbong, pakinggan mo yung sigaw ng mga tao kasi bad trip na sila sa iyo. Okay? Pakinggan mo yung sigaw ng mga tao dahil bad trip na sila sa iyo. Ngayon, depende yun dun sa sigaw natin. Ano ba yung sigaw natin? Kung ang sigaw natin is that we have this deafening call for him to resign, then Bongbong should listen. If there is na parang may mga demands tayo ng mga kineme na A, B, C, D, E, F, G, ganyan, then Bongbong should do it, ganyan. Ngayon kasi, parang ang sa akin kasi, gumagawa tayo ng ng unnecessary political drama. And that unnecessary political drama may also be a precedent doon sa iba pang political drama na ayaw natin. 'Di ba? I mean, if you do not want Amy to respect the mandate of BBM, what will stop Amy not to respect the mandate of Inday Sara? 'Di ba? So parang, let us be careful dun sa demand natin. Siya yung dapat, maganyan. Kagaya ng sinasabi ko, ang utang ni Senator Amy dito, katotohanan. Ilabas na yung katotohanan. Ngayon, base dun sa katotohanan na ilalabas niya, dun tayo magde-decide. 'Di ba? Dun tayo magde-decide na parang, utang ina Bongbong, pati kapatid mo pala, ganito yung sinasabi sa'yo or what not. 'Di ba? Ano ba yung point ko why I'm trying to, Kasi nga, parang, I know that a lot of us feel betrayed. Lahat naman talaga tayo feeling natin na betray tayo eh. 'Di ba? Pero we also need to be reasonable. 'Di ba? Kasi kung yung dinedemand, kung ayaw natin ng drama, ayaw natin ng drama. Dapat ganun, across the board. Kasi pagka kunwari, isosolve natin tong drama na to sa another drama, what will happen? Then another drama will ensue. Another drama will just ensue. Ayun. And additional lang po sa Mindanao Independence Call ni PRRD. I think hindi yun totoo. I think it's just like a bluff lang. Yun lang nakikita ko lang. Hindi yun, ay parang may gumugulong pero
parang hindi seryoso si Duterte doon kasi hindi pa handa ang Mindanao mag-separate. Yun. Parang it's a way of challenging the Manila, Imperial Manila, that we also have here. Also have here people sa Mindanao na binahaan, nagkaroon ng malalang baha, tapos nasan kayo? Ganun, parang walang mga direction, walang meeting, walang ganun, parang walang mangyayari, parang ang silent. Yung binaha dyan sa Luzon, sa may, saan ba yun? Sa may Pangasinan ba yun? Sa may, yung binaha dyan last time, nagkaroon ng hearing, may pinunta talaga ni BBM yung mga governors doon. Then, parang we felt left here, parang ganun lang. Yung parang it's a way of saying na may tao rin, may Pilipino rin sa Mindanao. Yun lang po. Actually, naman talaga yun out of frustration na yung and I can understand that. Sabi ko nga, ako ay deep inside my heart, I want one Philippines. Pero yung mga nagsisisigaw ng independent Mindanao, ganyan. Hindi ko masabi kasi na hindi. Kasi nga, what is due to Mindanao was not given to them. 'Di ba? Ngayon, ang challenge dito sa administrasyon na to, if you want that sentiment, if you want the secession sentiment to die, give Mindanao progress and development. 'Di ba? That's the only way. Ayun. That's the only way. Ayun. Sabi ni BG Eliado, mag-ingat kayo sa nagsasabing tamang Marcos Imanang, yan script nila, sabi ni BG Eliado. BG Eliado, kung di mo kayang manood ng live at makisabay dun sa usapan, huwag ka na manood. Papaingat-ingat ka pa eh. Kasi mga nanonood dito, pinagtsatsagaan nilang sabayan yung usapan. Ngayon kung hindi mo kayang sabayan yung usapan, tapos mga ganyan-ganyan lang yung mga banat mo, script-script lang yung banat mo. Huwag ka na pumunta dito. Doon kayo sa 1 hour live. Yung 1 hour live, may script yun. Tangina, 4 na oras ka nagtatatalak, script, pinagsasabi mo. Tigil-tigilan mo ko, BJ Aliado. 4 na oras kami nagtatatalak dito, 5 oras kami nag-uusap dito, tapos babanata mo ko script. Tangina, sino nakakabisado ng 4 na oras na script? Sige nga. Diyos ko, dami-dami na namin nakapag-usapan. Kung hindi ka makasabay, alis! Diyos ko. Kampingin tayo. Nagkakaintindihan kami dito kung ano yung mga bagay na nag-a-agree kami at kung ano yung mga bagay na hindi kami nag-a-agree. Diba? Kaya kung hindi ka makasabay, pagkatapos sasabihin mo script, putang ina mo. Leche. Exclusive sa nanalo lang to. Labas ang mga talo na. Diyos ko. Ayun. Anyway, meron ka pang gustong i-share, Aimee? Yun na po, to wrap up lang po, I think it's really high time na mag-reform tayo ng government for us to have a strong, accountable hold sa namumuno sa atin. Kasi partido mismo yung bubutuhin natin, sila yung may mandate. Yung isang partido talaga may mandate. So sila talaga ang magpo-force sa leader nila na dapat ganito talaga gawin mo. Kung hindi mo ito gagawin, papalitan ka namin. Tulad ng nangyari kay Liz Truss sa UK. So, ganun talaga yung pangarap ko sa Pilipinas na may habol sa mga ine-elect natin. At isa pa, hindi talaga... Madaling tanggalin, no? Sa'yo, madaling tanggalin pagka nagfa-fuck up ka dyan, yes. Diba? Sabi ko, 45 days. Parang nilibing niya lang si Queen Elizabeth noon. Pero ganun talaga yung gusto kong, yung pangarap ko. At federalize na rin natin ang Pilipinas. Kasi Mindanao is left na. Ayun lang po. Then, maraming natural resources na diretsyo sa Malacanang or sa Malacanang. Tapos, parang ang balik sa amin, konti, rampot lang. So, I think it's a really high time. Most of people don't understand Chacha. Parang dahil dyan sa kaputahan ng PI na pinaggagawa ni Pamba, nagiging negative ang sentiment ng tao sa PI. At sa reform. Kaya dapat yung mga reformist galit dyan kay Tambaluslos eh. Christian, Link. Hi, good morning. Narinig po ba ako? Ay, wait. Ay, hindi. Sorry, hindi ka Christian. Merong isang Christian dito na makulit eh. So, okay, hindi ikaw to Christian Guevara. Wait, sorry. Christian, ikaw na lang si CG. Christian Guevara, ha? Ikaw na lang si CG. Kasi itong Christian na nasa comment section, ito. Tara, ikaw rin ba yan? Ikaw rin ba to, Christian Guevara? Hindi ko po alam eh. Ito yung makapasok. Hindi, ikaw yung nasa screen na comment. Comment mo ba yan? Hindi.
Hindi mo yan comment. Ayan. Ito si Christian na nandito. Akyat. Andyan. Binigay ko na yung binigay ko na yung link. So, pag-usapan natin yung sinasabi mo. Bilis. Ayan. Okay. Ayun. Teka, ubusin na natin tong sige, Christian Guevara, go. Make it short and sweet, ha. Paki-enumerate lang po yung mga gusto nyo i-share. Okay. Good morning, ma'am. Thank you sa opportunity. Sa akin lang kasi, kagaya rin ng iba, may doubts din naman ako kay Senator Amy. But the thing is, wala naman kasing ibang nagtatala kung di lang siya. So, why not give her a chance? Ang tanong, hanggang kailan? So, para sa akin, ang time frame, hanggang meron ng Senate slate. Ngayon, meron din isang pumapasok sa isip ko na hindi ba kaya ito ay political strategy to secure her place or her re-electionist? Kasi, di ba, sabi nga nila, keep your friends close, but your enemies closer. So, yun lang po. Maraming salamat. Okay, ayan. Ang tawag dito, Charots, hello? Hi, Miss Joy, and Hello? maayong buntag sa tanan. Hello, Charots. Okay, go, Charots. I went up kasi I wanted to say the very same things that you said earlier. So naunahan mo na ako. I wanted to say na we are really expecting too much from Miss Aimee to be this hero, no, to save us from this government. And she's only one person. And I think her desire to serve was largely as a politician from before was largely motivated by her desire to clean up her family's name talaga. So from that, the actions I expect from her is to protect her family's name. So but at the end of the day, she is still her brother's sister, and all we can do is speculate what kind of relationship they have. No, di natin alam kung binubudol din siya ni little brother niya. So we also don't know what is stronger, a stronger desire for her desire to protect her family's name, or di natin alam, mas she also desires the frozen fruits. So we can only really speculate what her end goal is. So far naman, she's the only person who's calling out, no? She's doing her job to call out several things na hindi kino-call out ng iba, like yung Afghan refugee situation or yung US plane landing, all related to foreign policy issues, no? Na yung cousin din, relative din naman niya yung gumagawa. So at the moment, it's really good to have her on our side. But we cannot expect people to trust her. Of course, she will be doubted, and she has to expect that. Pero really, at the end of the day, we shouldn't expect too much from her other than her doing her job as a senator. Yeah. Yeah. Yung niya, parang ang drama-drama ni Senator Amy, kineme. Pero actually, nagde-demand ka rin ng drama. Di ba? Nagde-demand rin yung iba ng drama. So, it shouldn't be that way, di ba? And I really will not expect her to protect the Dutertes that a lot of people are expecting from her. And I think my endpoint in this topic is I think this is a call out for us citizens, because it is also our responsibility as a citizen of this nation, no, that we should be empowered to watch these politicians, their policies closely, and tayo na yung magko-call out. Let's watch the numbers, the facts, and kasi mas marami tayo if we all work together, as a people, our voices will really matter to these people na hindi lang si Aimee, these mga tambaloslos na politician. So, I wanted to say something about the Mindanao Independence Bureau. Yeah, go ahead. It's okay. So, someone said earlier kasi na parang bluff lang to ni I mean, I think there are many factors, no? I think, feeling ko at the end of the day, this is really a very frustrating, parang it got to a point na that he really is frustrated na, I mean, Mindanaoans, especially Tagalozon, who do not understand this sentiment, that this is not new. This sentiment started from decades ago. And people are not familiar with this name, si Ruben Canoy. Siya yung mayor namin before. He also started the Mindanao Independence. Nag-ano talaga sila, yung 1990. Yun yung pinaka-recent, other than a Moros, other than a Muslim. So, he is a very smart lawyer. And naging din siya, consultant din siya ni Duterte. He died 2022 na. So, I'm very sure they are also talking about this because Miss Joy, as a Mindanaoan, when I talk with my friends from years before, yung nag-iinuman kayo, you talk about politics, you talk about policies. At the end, parang you get frustrated. Oo nga, no? Like,
I think mas magandang maghihiwalay na lang ang Mindanao because we are never prioritized. And then we have Duterte who prioritized us, who funded, who brought in a lot of funds for our infrastructure development. And may exhibit. Question pa. Kinwestiyon pa ni Saldi ko, ang kapal lang mukha. Yeah, exactly. And it's so sad. Like people are saying na, syempre, NCR will always earn more. Of course, NCR will always earn more. All the infrastructure development was focused in NCR for decades. It would be questionable if NCR doesn't earn more. But the question there is that why is it focused there? It should be focused in different areas. One area is Mindanao, which has a lot of potential. Maraming when it comes to bright people or labor, mga ganon. Marami dito wala na umaalas na sa bansa. Yung in brain drain, ganon. Those people could have worked to no, if there were opportunities na wala sa Mindanao, that's why we have to go to Manila, we have to go to Singapore, kung saan-saan man sa mundo, just to get these opportunities. Kung meron sa Mindanao, I'm very sure these people would stay and would, develop Mindanao. Pero wala eh. Kasi walang funding eh. Kung ano nga yung kalit-liit na favor na binigay ni Duterte sa amin, kino-question pa at ayun, di ba? They canceled the train, which is very beneficial for us all here in Mindanao. So you really cannot expect people that this sentiment will definitely grow. And the more people mock this sentiment, the more it will grow. So mock nyo lang. I dare you mock it. So yun lang. Tapos yung mga empty words pa ng gobyerno na, hindi kayo dapat nag-iisip ng ganyan, dapat hindi kayo ganyan, kasi hindi yan makabayan, kinemi, dapat hindi kayo nagaganyan. Parang, if you really want to kill the cessation sentiment of the people from Mindanao, make them feel that it was all worth it. Diba? If you do not want the self-determination to come into fruition, then make them feel that staying is all worth it. Diba? Paano nyo sinampal yung Mindanao? Ang dami-daming trahedya sa Mindanao. Did the president made this presence felt? Diba? Ang dami-daming backlog sa infrastructure sa Mindanao. Naglaan kayo ng 500 billion pesos na ayuda? Wala kayong pambili ng 83 billion na tren para sa Mindanao? Diba? So, the more that you lip service the people from the south, diba? The more that the sentiment will grow. And if you do not want that to grow, it's up to you to ensure that staying with us is all worth it. Ganun lang kasimple. Ang problema kasi, parang you cannot just say na, ito kasing government natin ngayon, you cannot just say, mali yan, naku, madedemanda kayo dyan, mali yan, parang ganun. You're not going to stop the sentiment by just saying na idedemanda nyo silang lahat ng sedition, rebellion, or whatsoever. No, it's not gonna stop. Yeah, tsaka may progress na kasi, may movement na that Duterte started, and then this administration promised to continue that, diba? And parang naputol uli. So how long do we have to wait? How long do we Mindanaoans have to wait? Another 30 years, 50 years to have just one train? Parang kasi, go, prioritize the train, and I will personally shut up. So, yun lang. Correct. Mm-hmm. Thank you, Charot. Buti naman umakyat ka na. Kino-convince ko to sa TikTok. Sabi ko, ba't ikaw umakyat dun sa FB? Nahiya daw siya. Ayan. Ayan, feeling ko aakyat na to parati si Charot. So, kayo mag-alala dyan sa comment section na dyan. Ayun. Tito Snarky, short and sweet po ha, para kasi alas 4 na eh. Sige po, salamat. Hello, Miss Joey, sa lahat. Gusto ko lang mag-comment tungkol dun sa yung nakaraang gabi na debate ni Banat Bay. Ito lang ang gusto kong i-comment sa inyo. Ang tingin ko, dun sa pananaw mo, Miss Joey, you are more realistic. Tapos yung kay Banat Bay is medyo idealistic siya. Kasi nabanggit niya, dun lang sa point na gusto niya si Aimee, aminin na si BBM is a drug addict. Sorry. Do you hear me? Medyo may mga parang mechanical sounds. Sorry. Hello po? Okay na po? Ayun. Parang meron pong mga tumutunog-tunog na na mga... Sige. Tito Snarky, babalikan po kita ha. Ayusin niyo po muna yung audio niyo. Ayan. Ay, kanina nagagaling yung sound. Hindi pala sa'yo. Kay... The way the cookie crumbles.
Ayan, mukhang sa kanya nang gagaling. Ayan, Tita Snarky, Okay go po. ka na. Ganito po, yung opinion ko po doon sa inyo, sa debate niyo ni Banat Bay. Ang tingin ko po sa inyo is you are more on realistic side and yung kay Banat Bay is on the idealistic side kasi nabanggit ni Banat Bay sa ano lang, doon lang sa debate niyo tong point na gusto niyang umamin si Senator Amy na nagda-drum PDBM. Doon lang sa punto na yun. Kasi ang nabanggit ni Banat Bay mandato ng presidente para sa sinong politician pag pumasok sa politika. Mahina po audio niyo, Tita Snarky. Tita Snarky, mahina po yung audio niyo. Okay na po. Okay na po. Mahina pa din po. Hello, Tita Snarky? Sorry. Ngayon po. Ayan, opo. Ayan po, Okay na malinaw po. na po. Ganito po yun. Yung kay Banat Bay, kaya ako nasabi na idealistic siya sa approach niya, na gusto niyang umamin. Tama naman siya, na nasa mandato, na sinabi niya, pag pumasok ka sa politika, kailangan God, bayan, family. Yes. Yan yung ideal. If we live in an ideal world, pero yan din ang mandato sa atin. Ang kaso, hindi po tayo. We're not living in an ideal world. Kasi, ganito yun. Kung isinasa puso ng bawat politiko, itong God, bayan, family, malayo na ang nararating ng bansang Pilipinas. Progresibo na tayo at kapiranggot na lang kung may kahirapan man, manageable at saka kunti ang human rights violation. Ganun yun. Ay, ang kaso hindi tayo nakatira sa ideal world. Tapos yung tungkol naman sa kaguluhang ito na si Senator Amy dapat sisihin, sa aking pananaw, gusto kong singilin din, maliban sa kanila, gusto kong singilin si PRRD. Dahil sa sinabi niya noong meeting sa Davao, nung rally sa Davao, sinabi niya sa speech niya, mayor pa lang siya na na-receive na niya ang list ng drug list na nandoon si BBM. Hindi niya linabas sa tao kasi ang sabi niya mismo, dahil sa kaibigan o kung hindi man kaibigan, kakilala. I was so devastated nung narinig ko siya. Broken-hearted ako kasi I love PRRD. Suportado ko siya. At nagpapasalamat ako sa 6 na taon na naranasan ko sa buong buhay ko, na naramdaman ko na may gobyerno during his presidency. Kaya gusto ko siyang singilin dito kasi sa lahat ng gulong ito, hindi sana ito mangyayari kung may ginawa si PRRD kasi nabuo during his presidency, nabuo sa isip ko na si PRRD, ang pamilyang Duterte, are the kind of people na they will protect the country at all cost. At all cost. Kaya lang, na lusaw yun nung narinig ko ang speech na during Davao Rally. Pero, susuportahan ko pa rin ang pamilyang Duterte kasi hindi dahil hindi na ako nagdududa sa kanya. Nagdududa ako pero I don't have any choice. Wala akong makita na pwedeng, kasi ayoko nang bumaba naranasan ko na makaranas ng gobyerno. So gusto kong move forward, hindi kagaya ng gobyerno ngayon, nakaurong na naman tayo. Sana pasulong na lang tayo lagi. Kaya inisip ko, kung during 6 years na presidente siya, alam na niya na nag-drug si PBBM. He has all the power para makuha ang ebidensya, kung may video man, lahat na makakapag-pin down kay PBBM. Nung nalaman niya, kasi mayroon pa 6 months. Actually, Tita Snarky, maganda yung pumunta ka dyan sa area na yan, ano. Kaya nga, yan din yung gusto kong yung mga very emotional yung approach dito sa sitwasyon na parang, dapat si Amy maging malinaw, kinamig, dapat si ganito maging malinaw, kinamig, ganito. Nakakalimutan yata nila yung politics ng Duterte, medyo, meron ring ambiguity yan di ba? Like for example, yung nga sa di ba, ganyan naman si matalinhaga rin si PRRD Kaya nga you cannot really pin him down, kasi matalinhaga rin siya, hindi rin siya ganun kaklaro. Di ba? But they are demanding, dapat ikaw, Amy, ganito, ganyan. This is just real in the, this is just real in the Philippine political landscape. Across the board, ganun yung galawan ng lahat ng politicians. Ganun. Kaya nga, kung hahanapan ko si Senator Amy, hahanapan ko rin si PRRD. Kasi ang nasa isip ko ngayon, nasa utak ko, hindi matanggal. 6 years ka bilang presidente. Mahal na mahal mo ang bayan natin.
You can pin down PBBM. Nung nalaman mo na may ambisyon siya sa pagka-presidente, sana binalaan mo na siya. Don't ever think Nagano naman siya, nag-war na, Tita Snarky, Hindi nag-war naman si PRRD eh. Nag-war naman siya. Ang ibig kong sabihin, he doesn't need to go public. He can talk to the Marcoses. Kasi inamin naman ng mga Marcoses mas kailangan ng mga Marcos ang Duterte kaysa ang Duterte na kailangan nila ang Marcos. Di ba? During those times na tinatanong si PBBM, ano ba ang posisyon na tatakbuhan mo? Ang laging sinasagot ng PBBM, it's up to Sara. Kung tatakbo siyang presidente, hindi ko siya babanggain, mag-vice president ako. Kung vice president siya, saka ako tatakbo maging presidente. So, yun, doon pa lang, inamin na niya na mas kailangan niya ang mga Duterte. So, ngayon, bakit pwedeng pinatay na sana ni PRRD? Wait. Ano po yung gusto niyong ipunto na nasusundan kita doon sa masamaan loob mo na dapat nung alam pa lang ni PRRD na adik itong isa, dapat pinigilan niya na. Tama ba? Ayun po, yung dapat inano na niya yung... So ngayon, now that it happened, now that this blew up, ano po yung gusto niyong i-zero in? Wala. Gusto ko lang i-share yung nasa isip ko. Pero kasi wala naman akong sagot ngayon eh. Yung iba nagsasabing mag-usang bumaba si PBBM. It's a wishful thinking. It's not gonna happen na bababa siya. Kasi makakapal ang mukha ng mga politiko sa Pilipinas, hindi kagaya sa ibang bansa. Kunting iskandalo lang. Ang take ko kasi Tita Snarky doon sa drug use, ganun. Yung sa drug use kasi hindi naman out of this world yung approach ni PRRD doon sa drug use ni PBBM eh. Kasi 'di ba ang allegation is that ina-abuse niya yung drugs, 'di ba? Paano ba i-approach ni PRRD yung mga abuser, yung mga drug abuser? Ang ano ko kasi, Binibigyan naman talaga niya ng chance. yes, but you cannot, pwede mong hindi i-public, pero you don't, dapat hindi niya hahayaan. Sinabi niya, pwede kang kumandidato ng kahit anong posisyon, wag lang ang presidente kasi mas mahal ko ang bayan ko. If you're gonna do that at mag-file ka sa candidacy, I will expose you. That's it. Tapos ang problema ngayon. Kasi nasa power pa siya eh. Nasa power pa si PRRD. Ang sinasabi ko lang ngayon, Gano'n tayo kasigurado, Tita Snarky, gano'n tayo kasigurado na wala? no, I was saying kasi si PRRD na mismong nagsabi na alam niyang drug addict si PBBM. So, he is the only person na makakapag-stop doon. Tapos actually nasasundan po kita hanggang doon, no? And I think that part is what PRRD owes to us na explanation. Yes, ganyan ang ano ko. Pero hindi rin po kita masasagot doon ng clarity. It is for PRRD to explain his side on it. Pero po, ayon po sa mga tutubi sa parang, ay meron talagang pangakuan na nangyari. Ng kalinisan, na ganun. So, kumbaga parang, kung iniisip niyo po na walang ginawa si PRRD, actually, meron po siyang ginawa. To ensure that the president should be in the right mind kapag siya ay naging pangulo. Ayan, pero that's not sumugal din si PRRD kay BBM kasi he was hoping na tuloy ay masunod yung mga plano. May pangakong kasi, kalinisan kasi may pangakong magiging sober eh. Kaya, yun lang ang punto ko. Masyado nating kumbaga, ang akin lang, gusto ko tingnan kung saan ba nanggaling yung kaguluhan ngayon dito sa politika na to. At saka, gusto ko rin i-share na huwag natin kakalimutan na mga politiko ito, at saka yung bayan, God, family, it's hindi in-endorse ni PRRD si BBM ha. Hindi in-endorse niya na sa president. Yeah, kaya lang kasi naglalaro ngayon sa utak ko, anong ginawa ni PRRD kasi si BP Inday tumakbo siya bilang vice president. So sinuportahan ko si BBM hindi dahil sa Marcos siya. Sinuportahan ko sa kanya kasi I fully trust Sara Duterte, tapos ayoko manalo si Leni Robredo, at pangapat naranasan ko na magkaroon ng Duterte governance, at yung last is I was thinking they're not that stupid na sayangin nila yung pangalawang pagkakataon. Kaso wala. Talo. Yun lang. Yung mga nagsasabing mag-unfollow kasi hindi ayaw niya nakakarinig ng mga something bad about PRRD. No. Nasa maling channel po kayo. Pagka mag-unfollow po kayo, diretso na alis na, wala ng paalamanan.
Ganito lang po, yung mga ayaw makarinig ng, ako, ngayon broken-hearted ako ngayon kay PRRD, but like I said, susuportahan ko siya kasi I don't have any choice. Naranasan ko na kung paano mag-govern ang Diyan tayo Duterte. magkaiba, Tita Snarky, no? Diyan tayo magkaiba. Kasi ako, yung uri ng politika kasi ni PRRD, he would always rationalize things. So, kaya, ano po, no? Kaya parang merong, kahit yung may mga seemingly, parang kakaiba yung naging decision dito ni PRRD. Before I get my heart broken or whatnot, I would rather listen first kung ano yung rationalization doon ni PRRD because he would always have a rationalization doon sa mga decisions niya. Ayun. Masyado lang That siguro sets him- napakataas That ng... sets him apart doon sa ano sa yun yung ano niya, yung kumbaga meron talaga, pinag-iisipan niya talaga yung mga decision niya, hindi lang yung dahil sa trip niya or whatnot. Like for example, I know you feel na parang, dapat pinigilan niya nung time na yun, kineme. Mm. But was he consistent doon sa treatment niya sa mga drug user? Yeah, Hindi naman siya basta- naging consistent, diba? Hindi naman siya, Yeah. hindi in-endorse ba niya? Hindi na naman niya in-endorse. It is the people who made him win, not PRRD. Diba? Yeah, because naglalaro kasi sa isip ko, did the PRRD show the evidence to Inday Sara? Why did VP Inday pursue to run with BBM ganyan? Sabi ko nagkulang ba si PRRD to talk to her daughter kasi nag-usap ba sila? Yun ang laging Kasi nga, yun sa nga isip ko. yun nga hindi naman rin, yung mga Duterte nga, they decide, they make stand on their own. Hindi naman talaga sila nagkakaroon ng stand as a family eh. That has been their politics ever since the world began. Ngayon nga, si Baste, ang gusto niya mag-resign si BBM. Yun ba yung gusto ni Sara? Diba sabi ni Sara, no, I respectfully disagree. Diba? So parang feeling ko parang, why are we going to have our hearts broken-hearted about the things that they would usually do anyway? Diba? Masyadong mataas ang expectation ko sa mga politiko. Ang inaalala ko din kasi sa mga taong nagsasabing bumaba si PBBM, pag bumaba si PBBM, hindi maganda yan sa ekonomiya. Yung buong mundo nakatingin sa atin, lalo na Marcos. Alam niyo lang ang story ng mga Marcoses. So, sa buong mundo. So, ekonomiya, sino na naman ang may tama? Tayong mga mahihirap. Yung itong mga nasa taas, hindi naman yan maapektuhan kahit anong mangyari. Kahit anong desisyon nila ngayon, dito sa mga decision maker dito sa taas, kahit anong desisyon nila, pabor sa sarili nila o pabor sa taong bayan, magsasuffer pa rin tayo niyan. Iindahin na naman natin. Yun lang ang ano ko dito. Yun lang yung gusto kong ipunto. Okay, sige po. Thank you po, Tita Snarky. Ayan. Thank you so much. Ang tawag dito, the way the cookie crumbles, hello. Hi, Joey. Ay, teka po, the way ha. Nauna po yata si Healthy Lifestyle Moy. Okay. Hello, Healthy Lifestyle. Hello. Hello, ayan. Hello, Joey. Joey. Narinig mo ba ako? Yes po, very clear. Alam mo, Very Joey, clear po. hindi na sana ako, I don't need this, Kaya lang naaawa ako, nasa labas ako, but, marami din akong tinutulungan sa Pilipinas. I feel sad sa nangyari sa Pilipinas. I mean, I was from Mindanao, and when I was young, my aunt served to Mayor Duterte. Si Mayor Duterte talaga, I don't know him well, but yung tita ko talaga na aksidente noon, nasa lower pa siya, hindi pa siya yung malaki ang rank niya. Talagang pinuntahan siya ni Duterte. He was helping my aunt. Talagang yung makamasa siya, kaya yun lang ang gusto ko sa kanya. At the same time, sa nangyari ngayon sa ating politics, nakakahiya. Ang sa akin naman, I don't want BBM na paalisin siya, but he needs to be firm. Ibigay niya yung gusto ng tao. Ipakita niya for 2 years. Halos si Tambe, masarap sampalin. At Diyos ko, kaya lang, naawa ko sa mga mahihirap. At saka, if they wanna change the law, sana nila yun, educate nila ang tao. Alam mo, kahit college degree ka, pag hindi mo major ang law, hindi lahat ng tao alam. Nagpapasalamat na nga ako, may forum ngayon sa YouTube, kagaya sa inyo ni Joey, ni Sas. Ang tao nakakaintindi na, nagle-level up na yung mind nila. But come on, I mean, alam mo, naawat ako kay BP Sara. That's good, kahit alam mo, kahit anong sinasabi ng mga tao sa kanya, masama, she's always there to stand up with BBM. Which I understand. Alam niya, gusto na siguro niyang sumigaw, pero talagang
ano lang siya, very, very, Sa sa isang banda yun rin po yung ina-admire ko kay Inday kasi alam niya na yung mga massive na balasahan sa gobyerno will cause disruption of services sa mga Pilipinas. yes. Like for example, pagka kunwari, kumalas-kalas siya ng bonggang-bongga, Diyos ko po yung education sector ngayon pa lang umaayos-ayos Ngayon pa lang Yes, na-address yeah. yung mga fundamental issues dun So ngayon kung bibitaw si Inday Sara, ang magsasuffer yung mga learners. So that Yeah. part, I can understand. That part I Yes. can understand. Kalaban ni Inday Sara yung sarili niyang salita ganun. Kaya nga, let us not be distracted on the things that we can let us not make it an issue of na parang nambubudol si Senator Raimi, hindi totoo si ganito yung mga ganyan yung parang yung mga ganun na na parang dapat ganito na yung ginawa ni PRRD kay BBM. Let us not be distracted by Alam mo, those. tao lang tayo, but at the same time, mahirap talaga kalabanin ang pamilya. It's true. Kahit sa'yo yan, Joey, nangyari. Mahirap dahil alam ko kung akong nasa side ni Amy to, I will try to protect BBM. But at the same time, senator din siya, di ba? But at the same time, I don't know how to handle. But right now, but I'm so proud of her. Paano niya inano. But at the same time, wag naman yung minsan kasi gaya ngayon, yung kay Baste, no? I understand Baste said like, hey, wag mo nang yun, parang ipapolitika yung sinabi ko, i-twist. But I don't know the reality kasi wala talaga ako doon, At the same time, ang gusto ko we have to change, people needs to understand kung anong nangyayari ngayon. Magkapit bisig tayo, no? Kasi ang tao nalilito, walang mga negosyanteng papasok kapag ang government is not stable. Mahihirapan, maraming mga Pinoy na naghihirap. So maraming crime. Anong mangyayari? Dumadami na naman ang crime, maraming naghihirap. Talagang ang kawawa ang mahihirap. Kaya sabihin natin yung life ko okay, but how about the people, no? Yung people na mahihirap doon sa atin. Kawawa. Even Mindanao, matagal na ako sa Mindanao. I was raised in Mindanao. Kahit anak ko magsasabi niya, Mommy, I feel sad. I feel sad. Yun ang sasabihin ng anak ko. At saka, Joey, I'm very thankful to you and Sas. Kasi talagang ino-open nyo ang mind ng tao. But not everybody agree with you, agree with me. But at the same time, na andoon kayo, ino-open nyo sila na, hey, ito ang policy ngayon. Ito ang mangyayari. Watchful. Talagang nag-iiba ang mga dynamics ng Pilipino ngayon. Kasi nag-level up na understand nila. Kasi hindi naman lahat alam ang law, Kahit ako noon, hindi ko alam yan. Kasi iba naman ang major ko. But at the same time, parang naano na yung mga tao na, ganito palang mangyayari, Pero meron pa rin hindi alam. Di ba? Oo. Ang isa dun sa mga ayokong part ng current conversation is yung, alam nyo na, binoto nyo pa rin yung mga ganun-ganun. Yung parang, ganyan, tapos binoto nyo pa rin yung ang sinisisi yung electorate. May mga nakita akong comment dito, hindi ko na lang highlight. Pero sa totoo lang, pagka po may nanloko, pagka po may mga nanlokong politiko, ang meron lang pong may kasalanan dyan, yung nanloko. Yeah, move on na lang tayo, no? Tama na yung mga warning, hindi kayo nakinig, ganyan. Ano ba gusto nyo? Magkaroon kayo ng award na #1 DDS in the entire earth? Ako nga naawa ko kay PRD, nung nasa rally, kasi matanda na, nakikita mo. But nakikita ko rin mahal niya ang bayan, no? Kaya sabi ko, PBBM, open your mind, Kaya hindi mo naman talaga kaaway si PRD, gusto niya lang talagang, you have to do your job. That's my opinion, okay? That's my opinion. Yun ang nakikita ko na, do your job. Ialis mo si Tambi doon. Ialis mo si Tambi. Then do your job to be a president. Para ang tao naman, hindi takot. Kasi lahat ng tao, hindi nila alam anong nangyayari. I don't know, but I'm praying for, na magkaisa. Let's Duterte and PRD, BBM and Duterte will talk. Then, sana humihingi ng audience si PRRD. Initially, di ba? Di ba po, humihingi ng audience si PRRD kay BBM. Di ba, umalis naman ng bansa. Tapos hindi naman nangyari yung meeting. Yeah, without media, alisin ang media, yung sila lang. Para hindi mahaluan ng ng mga marites.
Sila lang. Kung anong pinag-uusapan. Stop the ICC, stop the, just sila lang para walang gulo. Kasi nahihirapan, mahirap talaga. Tingnan mo ang media dyan sa Pilipinas. Hindi na sila nagsasabi ng masama o whatever. Halos kayo na lang yung sa YouTube na, ito ang nangyayari. Lahat blind. Mas nakukuha pa nga namin yung mga, yung updated na nangyayari sa Pilipinas sa inyo. Hindi sa ABS. No, wala. Hindi namin ang naano na lang namin na ito, parang walang nangyayaring, parang maganda lahat ang nangyayari sa Pilipinas. Lahat na updated sa YouTube nyo. Kaya sabi ko, oh my God, dito na lang ako. Yung po tayo pag-usapan natin ng mga totoong pangyayari, ganyan. Oo, kahit nga kayo ni Banat Bay, natatawa ko, nag-argument kayo, but I know you're still friend, It's good. It's a good argument and debate. Kasi yung opinion mo... Dun sa pag-uusap namin ni Banat, naiintindihan ko exactly kung saan kami agree at naiintindihan ko exactly kung saan kami hindi agree. And, I understand both sides. I understand Banat Bay, understand you, but I'm so happy kasi kayo very respectful naman, very respectful to each other. Kasi debate lang kayo, walang personalan. And that's a good thing, it's a very healthy relationship. Kaya lang, I wish na lahat very respectful. Kasi minsan yung ibang tao, nagko-comment, iba na, below the belt. It's not worth it. Anyway, Tita Healthy, punta po tayo kay The Way the Cookie Crumbles. Ayan. Hello, The Way. Hi, Joey. Finally, Ayan. nakaakyat din. Opo, ayan. It's your time to shine. Yeah. Gusto ko lang ilabas yung frustration ko dito sa government na to because kami is, we consider ourselves as middle class. So, yung mga middle class yung impacted dito mostly impacted kasi tayo naman talaga yung nagbabayad ng taxes, di ba? I mean, yung C and D, hindi sila lahat tayo nagbabayad ng VAT. But yung income tax return, yung mostly ang impacted is yung nasa upper and middle class, right? So yung frustration ko lang is yung kung paano ginagastosan yung pera natin. Yung alam mo yung for the almost 2 years na nirun nila tong government is wala tayong nakitang major project aside dun sa pabonggang party nila nung nakaraang linggo. Kasi meron ba? Wala, di ba? Wala silang ganung klaseng announcement. So, yun yung frustration ko. And then, ito pang yung nangyayari sa atin. I mean, for almost 2 years na nirun nila itong government na to. Puro corruption yung naririnig natin, di ba? So, parang, alam mo yun, ikaw, yung ikaw nag-strive ka ng mabuti, to work hard, to make ends meet. Alam mo yun, parang nawawalan ka na ng pag-asa. Parang gusto mo na lang makawala dito sa Pilipinas. Yun yung yun yung nakaka-frustrate. Kaya nga kaya nga it's very important that we really know what we want. Kaya nga dapat wag tayong nadidistract dun sa politics as showbiz. 'Di ba? Kaya dapat klaro tayo na ano ba yung priority? Ang priority is stop tong nonsense na paggasto sa People's Initiative na gusto pera ng bayan dyan. Ang dapat na priority natin, baguhin ang system of liquidation dyan sa House of Representatives at saka sa Senate. Diba? Totoo. Alam mo, niisip ko na, baka siguro lahat ng to is ginagawa para matakpan yung hindi mo pera yan campaign eh. Kasi dun sila nakalampag, di ba? Yung sa MOOE. Na nabuklat yon. So, yun yung iniisip ko, hindi kaya lahat ng to is para matakpan lang yun, yung issue na yun. So, nakaka-frustrate lang talaga. And yung mga nababalitaan kay Maharlika, yung news blackout, and then all of a sudden, lahat ng mga sinasabi ni Maharlika nagkakatotoo. So, mas nagiging credible siya eh. Oo. Habang tumatagal, kasi di ba, ang dami-dami ng bingo niya, di ba? Blackout na. Totoo ba talaga na si Ma'am Shi ang nagpapatakbo ng gobyerno? And kung totoo man, bakit siya? Hindi ko naman siya binoto. Diba? So, alam mo yun, nakaka-frustrate lang. Parang everyday, parang
alam mo yun, nag-pray ka na lang, nag-hope ka na sana may magbago. Sana may magbago. Mm. Kaya dapat kalampagin natin sila at dapat Totoo. i-flood natin ang lansangan ng hindi mo pera yan. Ayan. Totoo. Kaya, mga kababayan, Yun. mga kababayan talaga, huwag po tayong magsawa na kalampagin ang mga tao na nasa gobyerno. Sana po, Correct. huwag tayong Lalo na dyan sa susuko. ano. Oo, tsaka lalong-lalo na yung ano, no, ito, recently, naglabas, sabing ganun, inaprubahan ni Martin Romualdez ang 150 million na tulong para sa Davao Region. Ganyan. Wow. Asa, may utang na loob pa yung Davao sa'yo? Totoo. Nagkaroon pa ng utang na loob yung Davao sa'yo. Talaga ba, Tambi? Pagkatapos anong darating dun sa Davao Region, darating yung mga ayuda mo, yung mga noodles mo, tsaka delata. Ganyan. O so ngayon, pagkatapos ikaw na ang tumulong sa Davao dahil nagpauna ka na ng ano dyan, nagpauna ka na ng sardinas dyan. I mean, ito yung sinasabi ng isang OFW ng isang araw eh. Kung gamitin itong mga walang niyang politician na to yung pera natin, bibigay lang sa atin kaning baboy. 'Di ba? Ang ibibigay lang sa taong bayan kaning baboy. Pagkatapos ang gusto nila, tratuhin silang parang superhero. 'Di ba? Kaning baboy lang bibigay mo sa amin pagkatapos gusto mo, wow, Martin Romualdez, ano yun yung pinano sa Pilipinas Today eh. By the way, is boosted, ano? So wala mo naniniwala dito sa kabutihang puso ni Pilipinas Today. Ayan. Pakita ko lang bago tayo mag-end live. Sige, hindi ko pa nakikita yan. Saan na ba yun? Ayan, oh. Salamat, speaker. Kanya-kanya pagpapabot na salamat, mga kongresista, ganyan-ganyan. Talaga? Wow, nasa kanya na naman ganyan Pagsaklolo, spotlight. ayon sa kanila dahil sa agarang pagsaklolo, wow, ng Marcos. Tang na loob pa, no? Diba? Nasa kanya na naman yung spotlight. Grabe. Sa paglabas ng 150 million financial aid at hatiran nyo sila ng infrastructure, hindi limos. Diyos me. Ayun nga eh. Wala namang projects na nailatag, di ba? Wala akong nababalitaan. Meron ba, Joey? May nabalitaan ka ba? Major project, unlike yung kay PRRD before. Na merong no? Oo. Itong Pilipinas Today, rin eh. Grabe rin tong Pilipinas Today, I mean, well, marami kasi siyang following. Oo, eh. Anong nila dito, played na devil si PRRD. Ayan, kagaya nito. Cessation not answer to Mindanao concerns abal. Diba, yung sobrang nilang dismissive dun sa sentiment. Na parang, gusto niyong pigilan yung sentiment na yan ng mga taga Mindanao. Bring progress to Mindanao. That's how hindi yung i-dismiss mo lang na ganito, Benhur Abalos, Secretary Abalos. Diba? Hindi yan ang answer. So ano palang answer? Then make it worthy for the Mindanaoans to stay. Diba? They felt it's not worth it eh. Nakikinabang ang buong Pilipinas sa natural resources ng Mindanao, but Mindanao is not getting anything. Is it fair? True. You want to put us the cessation sentiment? Hindi, make sure na diba? Ayun lang. Ayan. Meron pa po kayong gustong i-share? Ayun lang. Maraming salamat, Joey. Nalabas ko rin aking frustration. Nagkausap ba tayo kaninang umaga? Hindi, pero kausap mo ako days before. Days ago, sorry. Okay. Days ago. Yeah. I see. Okay. Magka-check tayo. Okay, maraming salamat. Bye. Maraming salamat. White Ahas, ano na ang dala mong balita? Bakapan ko lang yung sinabi ni Charots kanina, yung regarding sa Mindanao being neglected. Again, point out ko lang yung na-cut yung budget ng Davao Region sa infrastructure sa 2023 and 2024 budgets which are pending noon pang Duterte administration. So kinansela nila for what? And then ngayon makikita ko sa Twitter na yung mga mga anti-Duterte nagsasaya pa na binabaha kami dito sa Davao Region. Tapos sabay sa paghanap ng 51 billion. Yung 51 billion nasa DPWH, hanapin yun sa budget, nandun yun. Wala yun sa palad ng congressman. And as Pulong pointed out, yung mga ginagawa nila is just lobbying dun sa House. Hindi sa kanila dumadaan yung pera. Bale, lobbyist sila dun. And then now, ngayon nakita ko na pinagtatawanan kami ng mga
taga Republic of Twitter na binabaha kami dito. All the more na magfe-fuel yung feelings namin na why not bumukod na lang tayo for good sa bansa na to since binawasan na kami ng budget infrastructure, nagtatawanan pa kami na nakakaranas kami ng pagbaha. Because of the trough lang to ng low pressure area. Nung nakaraan shear line yun. Tapos ngayon nagtatawanan nyo kami because nakaltasan yung budget namin for infrastructure na pending and pampaayos namin ng mga nasira na mga tulay, mga kalsada because of inclement weather, ganun. Tapos yung pera natin igagasta nila for ayuda para mambribe ng para sa mga para sa PI. Oo. Gagamitin yung pera natin para ayudahan tayo ng ayudahan, tapos pag nagbigay sila ng ayuda, parang utang na loob pa natin. Diba? Kakapal mo. Tapos, instead of giving us ayuda, ilagay nyo sa budget, sa general appropriations, yung pampa-repair namin ng infrastructure para the next time na, if God forbid, bahain kami ulit, hindi na masisira yung mga infrastructure because we need the infrastructure. Laging na nga kami sa infrastructure eh. Not only Davao region, the entire Mindanao. Laging kami sa infrastructure kasi halos lahat ng infra projects na pupunta sa NCR or sa Luzon. Ano na nga kami dito, mga breadcrumbs na nga lang yung natatanggap ng Mindanao, pinagkait nyo pa. For what? Para sa ayuda, para sa PI, para sa pansariling interest, ganun. Nakasama ng loob. Kaya nga nagpo-fuel tong secession calls ng Mindanao precisely dahil dyan at sa marami pang dahilan. Oo. Address ko lang yung question, yung input ni KP. Sabi niya, Sarah's alliance with BBM is questionable. Alam niyang bangag, but having the GMA formula in mind will lead her to have 10-year term. Political interest over people. Sarah's not what we think she is, sabi ni KP. Okay. Unang-una dun sa first sentence mo, Sarah's alliance with BBM is questionable. Yeah. At this point, I know that BBM is just utilizing Inday for some political gains. That's very, very clear. Inday has not gained anything from joining this love team. 'Di ba? Meron bang na-gain si Inday dito sa love team niya kay BBM? Wala. Nilaglag nga siya. So tama ka, questionable talaga yung alliance niya with BBM. Second sentence, alam niyang bangag. Actually, that I do not know. That is why I want to know kay Senator Amy yung extent ng knowledge niya ng drug abuse kasi magkaibigan sila ni Inday eh. Was it divulged to Inday na ganoon? 'Di ba? Ngayon, si Inday, I also want to know kung alam ba niya o hindi. Hindi ko sure. Yung parang sinaalam niyang bangag, parang that is very presumptuous no na alam niya na ganoon. But having GMA formula in mind will lead her to have a 10-year term. Okay. So what is evil in that, KP? That having the GMA formula in mind, is it automatically evil? Is it automatically evil to have that the GMA formula in mind? Why do you think that is tantamount to evil thoughts? Ganon? Political interest over people's. Kasi, yung ensuring that you're gonna have a 10-year term sa isang unilateral, sa isang unitary form of government, that is actually the best way. Puta kung ganyan lang rin pala, sana naisip na rin ni Duterte yan. Dapat inisip niya yan. Ginamit na rin niya yung 10-year, nung panahon ni, I do not know. Hindi ko magets na parang why do you think that it is necessarily evil? Dahil mahaba? Sa totoo lang kung naiisip yun ni Inday, mas na-appreciate ko siya. Dahil we know that it is more dangerous to have this very fleeting 6-year term. Ayun, political interest over people's. I think Inday Sara had so many times demonstrate to the public that she is actually after the people's interest over her interest. And I think yun nga yung reason kaya hindi siya makabitaw dyan sa Department of Education eh. At saka bilang OVP eh. Dahil pag bumitaw siya, mafu-fuck up yung Department of Education and all the things that she initiated will be lost. Tapos ipapalit na sa Secretary Pascual daw. Hindi ko gets, KP. Hindi ko gets na parang gusto mong isipin namin na evil. I would think that Inday Sara is perhaps is not as politically mature as her father. I would say that Inday Sara is somewhat inexperienced compared dun sa tatay niya. I can say that, ganun. Kasi kumbaga, kagaya nito,
kagaya ni Inday Sara, nabudol din siya, kagaya natin eh, di ba? Kung hindi niya alam na bangagers to si BBM. Di ba? Political interest ang mali. It's not in people's interest to have a bangag president for 2 years just so she can have an extended term. Pero you assume that she knows. You assume that she knows. Ano muna yung proof natin that she knows? Ano yung pundasyon ng sinasabi mo na mas inuuna ni Inday Sara yung pangarap kesa, kasi yung sinasabi mo na na parang ito yung iniisip niya, magtiis na lang tayo ng 2-year president, tapos ang complicated nun ang complicated, I am not even sure if BBM is going to be toppled down eh. Kasi feeling ko mas malaki yun siya sa matatapos ni BBM yung term niya kaysa matapple down siya eh. Kasi hindi na naman ganun ka Gina G si PRRD kay BBM eh. Yung mga calls ni PRRD is actually very, very na parang, 'di ba? There are always options. So ngayon, kung sobra lang na ambisyosa ni Inday, ba't hindi na lang siya yung tumakbo na presidente? Kasi mas very likely, kung naging presidente siya ng 6 years, within that period, she can definitely, kung kunwari nandun tayo sa presumption mo na politically motivated lang yung mga ginagawa ni Inday at ambisyosa lang siya. Ganun. E di kung presidente si Inday, she is the most influential politician, I think sa 6 years na yun, mas makakagawa siya ng paraan para mag-extend ng power kaysa umasa sa GMA formula. Declare siya Rev Gov, di ba? Change ng constitution led by Inday Sara. Kasi yung mga ganung bagay, puta, pag si Inday yung nanguna sa constitutional change, I'm all in. So Basta ngayon gawin lang KP, na tama. basta gawin lang ng tama, walang problema. So ngayon KP, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung pa-warning mo. Kasi parang sabihin mo na si Inday, uunahin niya yung political interest before people's interest. Parang wala kang basis. Parang masyadong pa-epal lang yung comment, ganun. Paki-substantiate naman. "10 years is better than 10." No. Hindi ka nga sigurado doon sa 10 years na yun eh. Hindi ka sigurado doon sa 10 years na yun. How sure are you that the GMA formula is gonna work? Kasi you assume that by July, bababa na si Bongbong. How sure are you? Gano'n ka sigurado? Ano KP? Kasi kung ang basihan mo lang ay sobrang evil na masama si Inday dahil nag-iisip siya ng GMA formula. Actually, ako gusto ko mag 10 years si Inday. Mas gusto ko mag 10 years si Inday. Kung naiisip niya yon na gano'n, wala nang ibang mas deserve pang mag-ganon kundi si Inday. Walang problema dun. Bakit siya makikipag-tandem sa bangag? Because she knew madali lang sipain yan dahil bangag, political strategy. You think now na yung kwentuhang bangag is a threat to the PBBM presidency? Sige nga, KP. Do you think now, itong sitwasyon na to, sila nga sa pamilya nila, hindi sila magkaisa kung gusto nilang pag-resignin si BBM o hindi. Hindi, Sara doesn't call for BBM's resignation. Ang may gusto lang si Baste. Diba? Si PRRD is actually very, very clear din dun sa call niya. Stop niyo yung PI. If you're going to stop PI, then we're good. Pero kung di niyo stop yan, magkakagulo tayo. But, there's really hindi rin firm yung niya na parang, hindi, palayasin na naman kayo, ganyan, ganyan. O pag in-stop yung PI, ibig sabihin, goods na tayo. Yun yung sabi ni PRRD.
'Di ba? Gano'n ka kasigurado? Eto nga, lumalabas na nga na na drug abuser si BBM eh. How big, how much part of the population is offended at this point? Sige nga, nagka-translate ba into action? Diyos ko, ilan lang tayo dito? 976. Diba? Alam ko yung ginagawa mo, KP. Actually, parang yung ginagawa mo kasi, KP, you just want to put doubt kay Inday Sara. Ganon. And okay naman sana, no? Kung meron kang basis. Kaso wala kang basis. Political strategy. Lolo. Sara, 10-year term, sarap sa eardrum, sa ears, deserve. Correct. So, parang yun lang yung basihan mo na evil si Inday Sara na gusto niyang iput into action ang 10-year term, ang Gloria ang Gloria formula. Count me in, Inday. Count me in. Ayun, so ano, KP? Anong Diyos ko po, ilang beses na ito patunayan ni Inday na kaya-kaya niyang iput yung interest ng mga tao kaysa yung sa sarili niya. 'Di ba? Isinangkalan nga niya yung lawyer, yung yung lisensya niya sa pagiging abogado eh. Isinaalang-alang nga niya yung matres niya eh. Para sa bayan eh. Pagka sasabihin mo lang dahil 10-year term, evil na siya. Ano nga pinoprotect mong people's interest, KP? Sige nga. Ano pinoprotect mong people's interest? Ano exactly, what are you protecting the people from against Inday Sara? Anong threat sa sambayan ng Pilipino pag si Inday Sara nag 10-year term? Pinoprotektahan mo kami saan? Pag nag 10-year term si Inday Sara, anong masama ang mangyayari? Objective ka dyan, ang basis mo lang dahil sa 10-year term, evil na siya. Bilis, pag nag 10-year term si Inday Sara, ano yung evil na mangyayari sa Pilipinas? Mauubos NPA? Magkakaroon ng ROTC? Mandatory ROTC? Mauubos bobo sa mga learners? Ano exactly yung threat pag nag 10-year term si Inday? Nakipag-tandem sa bangag for her own political gain. Oh, actually, if that's the case, we are also gaining. Kasi we suffer 2 years, we gain 10 years. That's a pretty good bargain. Yung may sinasabi mo, sige, sabihin natin na totoo yung alam ni Inday na bangag si BBM. Oh, sige, I'll take it. We suffer 2 years, we gain 10 years. Oh, still pretty good bargain, KP. O anong problema? Paano magsasuffer ang Pilipinas doon? Problema sa iyo, KP, ang babaw nung intindi mo. Gusto mong i-demonstrate na ambitious si Inday at meron siyang evil intent just because she's going to take advantage of the GMA formula. Ganun lang kababaw yung yung pagtingin mo. 'Di ba? Ganun lang kababaw yung pagtingin mo. Now, if Inday is parang, ay putang ina, buti naman yung Duterte nag-ambisyon na. Kasi yan yung problema ko sa mga Duterte. Hindi ambisyoso eh. If you are telling me that the Duterte now is acting like an ambitious politician, finally, tang ina, kasi kailangan talaga yung maging ambisyoso sila para mas maprotektahan tayo ng mas mahabang panahon eh. Kaso hindi nga eh. Yun yung problema ko dyan sa mga Duterte eh. Hindi ambisyoso. So if you're telling me that Inday is becoming more perceptive, more ambitious when it comes to holding on to power, finally putang ina nagising rin tong mga Duterte sa wakas. Tapos ikaw, the only way for you to demonstrate that Inday is evil is because she wanted 10 years.
Ano, KP? Okay na tayo? Diyos me. Joey, tao yan siguro tambalos. Feeling ko, kasi parang gusto niyang itay yung ano na parang, yung nga yung ambitious si Inday, kineme-kineme, yung ganit sa power, ganyan-ganyan. Kung ang gusto ni Inday ay mag-perpetuate sa power, mas madali, tumakbo siyang presidente. Tapos pag tumakbo siya ng presidente, baguhin niya yung constitution kasi mas malaki ang chance, ang fruition ng constitutional change ng Inday Sara led kaysa yung tambalos-los led no constitutional change. At pagkatapos, doon, maaari niyang i-place yung sarili niya bilang perpetual leader of the universe. Mas madali yung gawin, KP. Kasi sinasabi mo, gusto niya ng GMA formula. Nakipag-tandem sa bangag kasi madaling sipain ng bangag. Diyos me. Minsan you just have to think of the simplest, parang just to demonstrate yung kaivilan ng tao or whatnot. Mas madaling gawin yun Kasi kung nasa pwesto na siya, 6 years, nasa pwesto na siya, mas malaki yung chance na mas mapaperpetuate niya yung sarili niya into power. Kasi nasa pwesto na siya Kasi iti-take advantage niya yung 10-year GMA formula. Ayun, so sorry KP but your analysis doesn't match up. It doesn't add up. Ganun. Parang masyadong trying hard na gusto mo lang idikdik si Inday. Ayun. Kasi kung kunwari gusto yun ni Inday, dapat ngayon, nakikisigaw na rin siya ng BBM resign Kasi pagka merong call ngayon ng BBM resign, it's gonna take some time, di naman yan automatic Maybe years. Diba? Kailan magkikick in yung GMA formula? July 1, 2025 at 2024. Diba? Ayun. Ano na? Sa totoo lang, KP, kung sinasabi mo na Inday is becoming very ambitious, and that is the reason why she wanted to take advantage of the 10-year formula, putang ina, sa wakas, nagising rin ng mga Duterte. Kinapalan rin ang mukha ng mga Duterte. Diyos me, for once, kinalimutan nila ang delikadesa. Ayun. Okay na? Okay na. Kung ilabas ang video, matik yan. Kaya nga hindi yan nilalabas. Matik? Ano magiging matik? Kung ilabas yung video, matik what? Sabi ni Try, Miss Joey, assuming VP will be the president, kicking out BBM, do you think she can function well considering how harsh the Congress to her? Yeah, magiging difficult rin yan kay Inday. Sobra. It's not going to be an easy peasy an easy peasy leadership. So parang hindi yun magiging hindi rin pabor yan kay Inday yung ganun klaseng condition. Ewan ko dito kay KP. Hindi rin magiging ganun yan ka easy peasy kasi syempre talagang mag-uumpugan yan Ayun. Palitan niya si Tamba, sabi ni Isla Apple. Yeah, maaari. Pero kung magpapalit siya ng leader, I don't think kasi nga, yung reason kung bakit united ngayon yung Congress, kasi united sila sa bulse. 'Di ba? United sila sa bulse. Yun yung problem paano ba paano ba pagka si Inday yung, 'di ba? I'm pretty sure kaya ang daming galit sa mga Duterte kasi ayaw nila nung mga ganung-ganung politics yung parang, 'di ba? Yung parang o pagka susuportahan mo kami, meron kang project, ganun. 'Di ba? Hindi naman kasi sila ganun Ayun. Okay na, KP. Nice try. Ayun. Anyway, White Ahas, meron ka pang gustong sabihin bago tayo mag-end live? Mag-end live na tayo, alas 5 na. Madam, nakita mo yung TikTok ni Marnica. Yung dinention kita na post. Was that the same post na nakita mo sa Twitter? Nung nakaraan? Yun na nga. So, oh my God. So, totoo ba yun? Yung George Estragan preview? Ayun nga, yung Totoo ba yun?
ano no, alam mo kasi hindi ako kupat. Kaya nung kinukwento namin yun sa inyo, na nakita namin ni Kuya Miko, alam mo kung cloud chaser lang kami. 'Di ba? Eh kasi hindi pinapansin sa Twitter yun nun eh, nung nasa Twitter yun. Hindi pinapansin sa Twitter yun eh, nung nakalabas yun. Kung asshole lang ako at cloud chaser ako, eh, ilalabas ko yun ng bonggang-bongga, ipopost ko yun sa wall ko or what na. 'Di ba? Eh hindi naman kasi ako cloud chaser, hindi naman ako asshole. At saka parang yun nga, ang sa akin kasi, kung kinky siya, trip niya yun, di ba? Kung gusto niya ng gangbang, trip niya yun, hindi ko babasagin yung trip niya. Pero tango na, di ba? Pero pag ako kunwari, pinipig Crunch Festival involving yung asawa niyang pag-uusapan, yun yung non-negotiable sa akin. Ganun. Yun yung non-negotiable sa akin. Paano kaya nakatakas sa community guidelines si Maharlika, no? Oo, pero kung siya, kung trip niya yung trip niya yung diba? Kung trip niya yung basagan ng buko pie with a team. Trip na yun. Diba? So, anong gagawin natin? Ayun. Kaya nga nasabi ko not safe for work, baka maban ka, madam. Huwag na nating ipalabas dito. Huwag na. Hanapin nyo na lang if gusto nyo. Hanapin nyo na lang. Oo. Ayun. OMG, Miss Joey, gano'n ka ba? 17 minutes daw. Hindi ko napanood yung yung buong video. Wala akong napanood na video. Screenshot lang din yung nakita ko. Screenshot lang din. Pero it's a 17-minute video daw. 17 minutes for? Oo. Akala natin pulburon, pero George Stregan pala yung mauuna. Hindi, merong George Stregan, merong Pinipig Crush Pulburon. Festival. Meron din. Magkaiba rin daw yun. Iba-iba raw yung video yung kumakalat eh. Na kumakalat sa sa kamay ng, kasi di ba si PRD sinabi naman niya, nasa Jennifer Sevilla yung mga videos. Kasi yung Jennifer Sevilla doon nagpakita sa kanya eh. Ayun lang, sige matulog na tayo. Okay, madam, till next time. Sige na, good night, bye.